Matthew chapter 16, verse number 24 up to verse number 26. Ito po sabi po ng Bible, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Let's pray po. Father in heaven, once again, salamat po, Panginoon, for this privilege na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po, Diyos, ay magkatipon-tipon sa lugar po na ito upang minsan pa mapagmulay-mulayan po namin ang inyong pong salita. Salamat po sa presence ng bawat isa. Salamat po, alam ko po, ang ilan po sa amin, gumising pa ng maaga, nag-asikaso sa aming pong tahanan, iniwanan yung mga mahirap sa aming iwanan, and yet, nagbigay po ng panahon ng inyong pong mga anak upang minsan pa, O Diyos, ay kami po'y magkatipon-tipon at maipakita po namin ang aming pong pag-ibig po sa inyo. Lord, i-honor po ninyo ang gawain po na ito at nawa po, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na ang pananampalataya ng bawat isa, nawa po ay inyo pong kilalanin. Salamat po, Panginoon, na patuloy po kayong nagbibigay ng mga mananampalataya sa aming pong paglilingkod ay patuloy po na natatagpuan na nagtatapat. O Diyos, maraming salamat po. Ano man po ang accomplishment ng aming pong gawain, yung patuloy po na improvement at patuloy po na pagpapala po ninyo, O Diyos, lahat ng ito'y inaalay at binabalik po namin sa inyo. Dahil, Panginoon, kinikilala namin na kung wala ka, wala po kaming magagawa itong mga electric vehicle po na ito, yung mga plano po namin, with the increase of our numbers and attendance, this is not possible without you, O God. At nawa po, Lord, ay patuloy niyo pong i-impose sa puso ng bawat isa yung kahalagahan ng aming pagpapakita ng pag-ibig po namin sa pamamagitan po ng aming pong paglilingkod. Dalangin ko po yung mga kapatiran po namin na hindi namin kasama sa oras po na ito. Kayo po ang nakakaalam ng kanila pong kalagayan. Marahil ang ilan sa kanila ay hindi lamang nagsasabi, ngunit meron pong pinagdadaanan na mabigat sa kanila pong kalooban. Kayo po rin, O Diyos, ang humipo, Panginoon, ng kanila pong mga puso and help us, Lord, to minister to them. Kung ano man po ang kanila pong pangangailangan na spiritual, O Diyos, ay magamit po ninyo ang church po na ito, Panginoon, nang sa ganon, Lord, that we can be a help, pwede kaming maging tulong sa kanila pong mga dalahin, O Diyos. We can counsel them, we can talk to them, we can share to them the Word of God, the assurance from your Word. So Lord, we pray, Lord, na patuloy niyo pong siyasatin ang puso ng bawat isa po sa amin and also help us to become our brothers and sisters keeper. Help us, Lord, to check them out. Help us, Lord, to follow them up. Help us, Lord, na kumustahin po sila, Panginoon, at minsan pa maiparamdam po sa bawat isa ang pag-ibig ng Panginoon, pag-ibig niyo po at pag-ibig ng church na ito para sa bawat isa. O Lord, salamat po sa ministry ng MBBC. Thank you, Lord, for your faithfulness sa aming pong gawain. Maraming salamat po. Patuloy po kayo nagdadala ng mga tao at kaluluwa sa aming pong church. Salamat po. This is my prayer. In Christ's name, amen and amen. Tayo po lahat ay makakaupo na, no, mga kapatid. The title of the message for us this morning, Gains and Losses. Gains and Losses. Parang kanta no? Guns and Roses. Parang kanta ba yun? Gains. Banda pala, no? Gains and Losses. Yan po ang pamagat ng message po natin sa umaga po na ito. Okay? Pero before the message, a little bit of announcement po. Next Sunday, no, mga kapatid, sa Feb 23, ay hindi nyo po ako makakasama sa morning. May kinakailangan po kong puntahan. I was invited by Pastor Chris Gamba po sa kanilang Stewardship Sunday and they asked me to become their main speaker po sa Sunday. Okay? So, pero don't worry, nasabi ko naman na to ahead of time sa ating pong may GC yung mga preachers natin. Nasabi ko na sa kanila ahead of time. So, may kapatiran naman po tayo na magbabahagi ng message po sa atin next week. But I hope and I pray, no? Alam ko naman, sabi ko nga, pagka wala ako, mas lalong dumadami yung attendance. Okay. Napapansin ko, pag wala ako, dami nyo Okay, napapansin ko Okay, but anyway, please continue to pray po, no, sa mga ministry po natin. Last Sunday, of course, last Sunday also, ang inyo pong pastor ay na-ordained as
as pastor, actually this is just a formality, pero I was ordained as minister po sa Saints Baptist Church. Bahagi po yan ng preparation po natin para makakuha ang inyong lingkod ng license to officiate or to solemnize wedding. Okay, so inaasikaso na po natin yung mga papeles. Marami pang kailangang gawin actually, pero biyaya ng Panginoon, manageable naman. May mga konti lang talagang mga requirements, may mga kinakailangang i-request. Of course, bawat request mo ng papel may bayad. So pakisama po yan sa prayer, may mga kailangang bayaran po diyan. Pero gayon pa man, manageable naman, nagpo-provide naman po ang Panginoon. Isama nyo lang po sa prayer na hopefully before March 22, no, sa date ng kasal ni Brother Gerald at ni Brother Tina, masettle po natin lahat ng papers. No, yun ang pakisama po sa prayer. Okay? So far natapos na natin yung isa. Kasi isa yun sa pinaka-importante, yung certificate ng ordination galing sa Saints Baptist Church. Isa yun sa pinaka-importanteng requirement. So pakisama po sa prayer na before March 22. Kaya meron na lamang po akong isang buwan. Before March 22, masettle po natin yung lahat po ng mga papeles po na yan. Okay, and natatawa nga ako kasi last Sunday, we talk about sa Sunday school yung Reverend. Tapos pagdating ko ron, ang title na binigay, Reverend. Yun pala, tinanong ko rin kung bakit, it's a matter of ano lang naman yun, kumbaga, sa law. No, sa law. Parang may kinalaman lang sa legal documents na kinakailangan kapag ordained minister, reverend yung gagamitin. I do not know rin, no? Pero personally, sabi ko nga, kung tawagin nyo akong reverend, it's just a pastor. No? That is, sa papers lang po, especially sa mga legal document po natin, no? Okay, so, yun lang naman, at least, we want to be the right person for the job. Para yung mga member natin, meron pang magpapakasal dito, ewan ko kung sino susunod. Sino po? Sino yung sabing kami po? Alright, so may mga renewal of vow and of course, yun nga, yung talagang kasal. Sabi ko, I want to be the right person for the job para hindi na kayo magpapakasal sa iba, di ba? Sa pastor na po tayo magpapakasal. At yun. Okay? Ayan po yung a little bit of update sa ating pong gawain. Next month, pakisama po sa prayer, hopefully, prayerfully. Pero sabi ko nga, there are a lot of consideration. Kung mapapansin po ninyo, medyo mahigpit tayo sa finances, yung mga inilalabas natin. Dapat it is well documented. Okay? So, pakisama po. Sa tansya ko, kapag maayos yung finance natin ngayong buwan, hopefully by next month, we can buy additional aircon para naman sa Sunday school ng mga bata. Okay? Prioritize natin yan para yung mga anak natin, hindi sila masyadong mainitan po sa taas. And of course, sa mga nagpapaano rin kasi breastfeeding, pwede silang umakyat. Dito kasi hindi ka naman makapagpa-breastfeed dito. 'Di ba? Pero sa taas, pwede po. Okay? Especially kung aircon na rin yung ating pong taas. Alright, so yan po yung a little bit of update sa ating pong gawain. And of course, we would like to send our sympathy sa family po ni Brother Joseph, nila Sister Jing at sa buong pong pamilya sa pagkawala po ni Tatay Rudy. Okay, so last Friday, nakapag-conduct po tayo ng funeral service po doon. Biyaya po ng Panginoon, marami naman ang nakapakinig ng salita po ng Diyos. At mamaya po, tama po si Sir Jing, no? Mamaya yung libing. Okay, so sama natin sa prayer yung buong family ni Tatay Rudy at yung mensahe na naitanim natin last Friday, no, ay talagang magbunga po ng kaligtasan sa bawat isa na nakapakinig. And may mga na-invite tayo. May mga nakausap kasi ko Sister Jean paglabas eh. And then ang pinag-uusapan nila yung family banquet natin. No, they are very interested dun sa family banquet. So I'm thinking na mag-conduct ulit tayo ng same na gano'n na program na we can invite pa rin yung family members po natin. Okay, so yan. A little bit of update lang po yan sa ating po ministry. Hindi ko na sinama sa announcement kanina para makaano po tayo sa oras. But anyway, the preaching for us this morning is very simple. Okay, sabi ko nga, the title of the message, Gains and Losses or Losses
According to Matthew chapter number 16, verse 24 hanggang verse number 26. Sa akin pong Bible, meron siyang title. Maganda kasi sa Bible ko, meron siyang title. Ang nakalagay po rito, what it means to follow Jesus. Right? What it means to follow Jesus. Gains and losses. On verse number 24, the Bible said, Then said Jesus unto his disciples, and when we say disciples, it means followers of Jesus. It means the followers of the Lord. Believers are different from disciples in a sense na pwede kang maniwala pero hindi ka sumusunod. No? Of course, every disciples are believers. Lahat ng tagasunod, mananampalataya yan. But the thing is, hindi lahat ng mananampalataya manununod din. No, yun ang nakalulungkot na katotohanan that there is a greater circle, merong bigger circle, and that is the circle of believers. Okay? But sa loob ng circle ng believers, meron pang mas maliit na circle, yung circle ng discipleship. Okay? And sad to say, hindi lahat ng mga mananampalataya nandoon sa circle po na yon. Mga minamahal, nawa po, sa ating buhay bilang isang mananampalataya, hindi lang natin i-goal na tayo po ay believers lang, bagkus i-goal din natin na tayo po ay manununod o sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Okay? Let us goal. Let us aim to be a disciple of Jesus. And when we say disciple, it comes from the Greek word matetes. No, it means a follower. It means a learner. It means someone who imitates or mimic his master. Ibig sabihin, pag sinabi mong ikaw ay disciples ni Christ, ginagaya mo, ini-imitate mo yung kanyang buhay, mga minamahal. And as a Christian, that should be our life goal. That should be our heart's desire to follow the Lord in every areas, in every aspects of our life. Look at this. And then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, kung sino man ang susunod sa akin, look at this, let him deny himself. Let him deny himself and take up his cross. And what? And follow me. Amen. Madali maging Kristiyano, sabi nga ni Brother Peter, it's very, very simple. Tanggapin mo, kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas, and boom, Kristiyano ka na. Okay? It's easy like that. Minsan may nagugulat pa eh. Ganun ba talaga? Yes! Okay, wala nang masyado pang cheche-bureche. Wala nang kinakailangan kompletohin mo to, gawin mo yan para maging Christian ka. Sabi ng Bible, madali lang maging Kristiyano. Kilalanin mo, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Kilalanin mo yung kanyang kamatayan sa cross. Okay, nasa pamamagitan nun, yun na pagtutubos sa ating mga kasalanan. Kilalanin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Ikaw ay Kristiyano na. Ikaw ay saved na. No? It is not a matter of emotion, but it is a matter of truth. It is a matter of fact that Jesus really died for you and redeemed you from the penalty and bondage of our sin. Diba? Ang sarap paligtas. Amen? Eh, maganda na alam mo na tiyak ka na ikaw ay saved. Na meron kang pangako ng buhay na walang hanggan. Eh, pag nag-share tayo ng mga minamahal, pinapakita natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ang Diyos ay kailanman hindi nagsisinungaling, kaya kapag kanyang ipinangako na ikaw ay maliligtas, buhay na walang hanggan, walang pero, walang ano-ano, ikaw ay maliligtas at yan ay buhay na walang hanggan. Right? Because it is the Lord who promised eh. Diyos ang nangako eh. Eh ako, pag ako ang nangako, okay, maaaring hindi matupad. Bakit? Minsan may kahinaan tayo eh. Di ba? May kahinaan tayo, nangako ka man, susungkutin ko yung mga bituin, eh mahina ka, hindi mo abot eh. 5'2.5" ka lang eh. O yun, tatanggalin yung and a half ha. Anong height ng pastor nyo? 5'2.5". Okay? Importante yung and a half eh. Bakit? Si Sister Tams 5'6" na eh. Kaya importante sa akin yung and a half. Eh, importante yun. Alright? Tayo may kahinaan tayo. Kapag tayo nangako, may mga tsansa na hindi pwedeng matupad. Eh, may kahinaan yung nangako eh. O kaya naman, eh talaga sinungaling lang yun. Ang hobby niya, mangako at hindi to pa rin. Yes. Okay, anong hobby mo? Mangako, tapos hindi ko gagawin. Yun ang hobby. Okay? Pero tinan niyo ang Diyos.
Hindi siya sinungaling at hindi siya mahina. No, kaya yung kanyang pinangako na buhay na walang hanggan, totoong buhay na walang hanggan yon. Yung langit, totoong langit yun. Yung kapatawaran sa kasalanan, totoong kapatawaran sa kasalanan yun. It is the Lord who promised, mga kapatid. Okay? Ano pa po sabi po ng Bible? Verse number 25. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Look at that. Verse number 26. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange of his own soul? Sinasabi nga natin na mga minamahal, importante yung ating karir. Importante yung ating pag-aaral. Importante yung ating hanap buhay, yung ating negosyo, yung ating mga ginagawa, yung ating mga pisikal na gawain. Mahalaga ang lahat ng bagay na yan. Kaya lang, huwag natin kakalimutan na ang oras natin sa mundong ito very limited. No? Last Friday, nag-celebrate si tatay ng 79th birthday. Imagine that! Praise the Lord for that! 79! Pero mo, 21 years na lang, meron na kaming 100,000. Yun pala yun. Okay? Pastor, ang bilis mo sa math. Siyempre, meron mo 79 years. 21 years na lang. Alright? Pero looking back, no, kung pagmumulay-mulayan natin yung existence natin sa mundo, baka yung buhay natin napunta na lang sa trabaho. Napunta na lang sa hanap buhay. Napunta na lang sa pag-aaral, sa mga bagay na temporal. At nakalimutan na natin yung naglalang sa atin, yung nakalulungkot. Baka ako kakapurso mo dun sa mga bagay na temporal, nakalimutan mo yung tunay na mahalaga. Okay, kaya nga ang sabi po ng Bible, no, mapalad yung mga tao na sinasakripisyo ang kanyang buhay para sa Panginoon. Bakit? Kasi yung buhay na sinakripisyo mo, matatagpuan mo rin sa piling ng Diyos. Kumbaga, wala kang ibibigay, wala kang isusuko sa Panginoon na hindi niya kayang tapatan, mga kapatid. I'm telling you right here and right now, kapag isinuko natin ang buhay natin sa Diyos, hindi ka lugi sa pagsuko ng buhay na yan. Hindi ka naloko, hindi ka na-scam kapag ang buhay natin ipinagkatiwala natin sa Panginoon. Kaya lang ang nakalulungkot, maraming mga tao, wala silang panahon sa Diyos. Maraming tao, walang saysay sa kanila ang pagsisimba, walang saysay sa kanila ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Ang akala nila sa mga bagay na ito, pagbabasa ng Biblia, pagpananalangin, pagpupunta sa church, ang akala nila sa mga bagay na yan, pag-aaksaya lamang ng oras at panahon. Yun ang akala nila. Pero hindi nila alam, mga minamahal, ang buhay na isinuko sa Panginoon, ito'y buhay na sulit, mga kapatid. 70 years of existence, 79 years of existence, 80 years of existence, 90 years of existence, 50 years, 30 years, 40 years of existence, iginugol mo sa pagtatrabaho, iginugol mo sa mga bagay na temporal. Ngayon, sino ang lugi? Lugi ka, kapatid. Bakit? Kasi nag-invest ka sa mga bagay na may katapusan. Pero pagdating sa kabilang buhay, wala man lang tayong dala-dala, mga kapatid. At the end of the day, lugi yung tao na walang Panginoon. Alright, kaya anong sabi po ng Bible? Okay, what shall profited a man? Anong pakinabang po ng tao? Makamtan niya ang buong mundo, ang sanlibutan, maiwala naman niya ang kanyang sariling kaluluwa. Mga minamahal, let us consider 3 things sa umaga po na ito. Number 1, your gain, ang iyong pakinabang. Sabi po ng Bible, what shall profited a man if he gain this whole world? Okay? Ano ba yung pakinabang ng tao na kanyang makamtan ang buong sanlibutan po na ito? Na mga minamahal, people are talking about wealth. People are talking about money. People are talking about popularity, about power, about positions and authorities, mga kapatid. Nag-uusap ang mga tao patungkol sa mga bagay na yan o magkano na sweldo mo. Diba, pamahihir? Ano lang posisyon mo sa trabaho? Hindi naman masama yan, no, mga kapatid. Hindi naman masama pag-usapan yung mga bagay-bagay na ganyan. Kaya lang, ang masama,
Meron kang posisyon sa trabaho, pero pagdating sa posisyon natin sa Panginoon, laglag. Yun ang mali. Hindi po ba? Hindi pwedeng magaling tayo sa work, magaling tayo sa school, pero bagsak tayo sa Panginoon. Again, look at this. What shall profit a man if he gain his whole world? Look at that. Ano daw pakinabang ng tao kung makamtan niya ang sanlibutan? And then I look at it. Sabi ko, gaano ba kamahal ang sanlibutan, ang buong mundo? Then tiningnan ko yung list ng Forbes, yung mga wealthiest man in the world. Pambihira, si Elon Musk. Number 1, nasa 300-something billion of dollars. Pambihira. Tapos yung sumunod sa kanya, parang nasa 200 billion din. No, yung may-ari ng Facebook, yung may-ari ng Apple, may-ari ng Amazon. Pambihira. Ang yayaman, no, mga kapatid. And yet, ang sabi ng Bible, anong pakinabang mo? Makamtan mo man ang sanlibutan, maiwala mo naman ang iyong sariling kaluluwa. Na mga kapatid, mga young people, hindi masama ang mangarap. Right? Hindi masama yan. Hindi masama na tayo po ay mag-asam na guminhawa yung buhay po natin. Okay? Pero look at this, mga minamahal. Okay? Aanin mo ang magandang buhay. Aanin mo ang mataas na posisyon sa trabaho kung ang kapalit naman yan, ang relationship mo sa Panginoon. Again, let us ask ourselves this question, is it worth it? What shall profit a man? Is it really beneficial for you? Is it really the right thing to do? Is it really the right thing to do na makamtan mo ang lahat ng posisyon, ang lahat ng salapi, ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng kapangyarihan, pero mapabayaan naman natin yung relasyon natin sa Diyos, mga kapatid? What shall profit a man? Is it really the right thing to do? Consider these things, mga minamahal. At the end of the day, 50 years, 60 years, 70 years of existence, pahalagaan natin yung mga bagay na tunay na may halaga. Amen. Usap kami ng aking asawa, nagsishare ako sa mga young people natin dito. Sabi ko sa kanila, your window, yung window nyo, ilang taong ka na? 24, 25, 26, o 10 years from now, 34 ka na, 35 ka na, 36 ka na. Yung window mo ng pagiging young people, that is very, very crucial. So you make sure you build a proper foundation, or else, pag umidad ka na ng katulad namin, hindi mo na mababago halos yun. No, yun ka na eh. Kaya kinakailangan maaga pa lang, mabuild na natin yung tamang pundasyon. Mga kabataan, wag natin pabayaan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Okay? Hindi masama ang mangarap. Hindi masama mag-asam ng magandang buhay. Pero look at this, makamtan mo ang magandang buhay, sinakripisyo mo naman ang relationship mo sa Panginoon, baliwala din, lugi ka pa. Amen. Naalala ko si Satanas eh, ganyan ang offer ni Satanas eh. Anong offer ni Satanas? Kay Eva at kay Adan. O sige, pagkainin mo yung bunga ng puno na yan, ano yan? Magiging parang Diyos ka. Di ba yun ang sabi ni Satanas? Baray mo, operan daw sila na parang magiging Diyos. Ang tanong, di ba umpisa pa lang, they were created in the image and likeness of God. Matagal na silang parang Diyos, kapatid. Alright? Nakalimutan lang nila. Bakit? Na-sales stock sila eh. Na-sales stock. No, na-scam sila eh. Nagpa-scam naman. Alright? Okay? Pagdating ng Matthew, tinan mo naman ang gawa talaga ni Satanas. Ang sabi naman niya, pumunta ang Panginoon dun sa bundok at ipinakita ni Satanas, nakita mo yung lahat ng kaharian na yan. Ibibigay ko sa'yo yan. Sambahin mo lang ako. Mira, nagtanong sa akin yung isa ko estudyante, Pastor, ang kapal naman na mukha ni Satan. Bakit? Inoperan yung kaharian kay Jesus, si Jesus ang may-ari nun. Ang tindi. Right? Ang kapal naman na mukha nun. Mga kapatid, may aral tayo na makikita dyan eh. Ano yan? Si Satanas, wala siyang i-offer sa'yo na hindi kayang ibigay ng Diyos. Amen. Ano yung magandang buhay, magandang trabaho, malusog na kalusugan, hindi ba kayang ibigay ng Diyos yan sa atin? Amen. Kaya nga ang nakalulungkot, ang ino-offer ni Satanas, karaniwan yung mga bagay na meron ka na. Amen. Isa-sacrifice mo pa yung relationship mo sa Panginoon.
Kaya nga, what is profited? Is it the right thing to do? Tama bang gawin natin yan, mga minamahal? Okay, what shall profit a man if he gain his whole world and loses his own soul? Anong pakinabang, kapatid? Anong pakinabang? Maraming pera sa wallet, makapal na bulsa, magandang kasuotan. Okay. Anong pakinabang? Makalimutan mo naman ang Diyos na nagligtas sa iyo. Anong pakinabang? Anong saysay? Tinatawag kang sir, tinatawag kang ma'am, tinatawag kang ati, attorney, tinatawag kang kumpanyero, tinatawag kang doktor, tinatawag kang kung ano-ano, pero nakuha mo ang titulo na yan, sinakripisyo mo ang relationship mo sa Panginoon. Is it really worth it, mga kapatid? Is it really worth it? But again, I'm here to tell you, pwede naman mapunta pa rin sa atin yung mga bagay na yan eh. Bakit? Yung magandang buhay, pwede pa rin naman mapunta sa'yo yan. Yung magandang trabaho, yung maalwan na pamumuhay, pwede pa rin naman mapunta sa'yo yan na hindi mo sinasakripisyo ang relationship mo sa Diyos. Ano sabi ng Bible? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things, ladies and gentlemen, your gain. Okay? Dapat matalino ka rin sa math kapag Christian ka eh. Diba, marunong ka rin dapat tumimbang eh. Eh, ano bang mas matimbang? Yung relationship mo sa Panginoon? O yung temporal na bagay na pwede mong makamit? Okay, ano bang mas matimbang, kapatid? Yung masaktan ka sa mali o masaktan ka sa tama? Ano bang mas matimbang? Yung umiyak ka sa mali o umiyak ka sa tama? Pamili ka. Mahirapan ka sa mali o mahirapan ka sa tama. Mamili ka, mga minamahal. Look at this, hindi sayang ang buhay na isinuko sa Panginoon. Number 1, our gain. Number 2, our losses. Our losses. Look at this, ano po sabi po ng Bible sa Matthew chapter 16, verse number 25. Look at this. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Look at this. Unahin mo yung pangangailangan mo, mawawalan ka. Nakita mo yun? Whosoever find his life. Okay, look at that. Whosoever will save his life shall lose it. Mga minamahal, bakit hindi nagsa-church? Kasi may mga bagay na pinahahalagahan. Ang tanong, kung bawiin sa'yo ng Diyos yung bagay na pinahahalagahan mo higit sa Kanya, ano magagawa mo? Ano magagawa ko? Pahalagahan ko yung aking trabaho, pahalagahan ko yung mga bagay na temporal. Kalimutan ko ang Panginoon. Ang tanong, kung bawiin ng Diyos yan sa akin, anong saysay? Anong halaga, kapatid? Baka inaalagaan mo ito. Sobra kang pag-aalaga sa mga temporal na bagay. Don't get me wrong, mahalaga yan. Don't get me wrong, importante yan, no, mga minamahal. But what I'm trying to say is, huwag mong isakripisyo yung pinaka-importante sa lahat. Okay? Naalala ko yung isang parable. Nakakita siya ng isang perlas. Ibinenta niya. Bakit? Kasi nakakita siya ng perlas na mas malaki. Tama. Okay? Kailangan marunong ka dito eh. Dapat negosyante ka dito. Oo, mahalaga yan. Mahalaga yan. Pero i-compare mo yung halaga niyan sa halaga ng Diyos. Doon tayo sa Panginoon. Our losses. Look at this. Whosoever save his life shall lose it. And whosoever, look at this, whosoever lose his life for my sake shall find it. Kaya nga sabi ko kanina eh, pwede rin naman mapunta rin sa'yo eh. Ipagkakaloob din naman yan ng Diyos eh. No, young people, hindi mo kinakailangan na iwan ang ministry para makagraduate ka. Makakagraduate ka na hindi mo pinababayaan ang relasyon mo sa Diyos. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Subok na yan eh. Hindi ba? Subok na yan. Minsan panakot lang na Satanas yan na sige, pag hindi mo to inuna, mawawalan ka talaga. Hindi, kaya naman ipagkaloob ng Diyos yan eh. Kayang gawa ng paraan ng Panginoon eh. Hey, look at that! Whosoever
lose his son, whosoever lose his life for my sake, look at that, for my sake, alang-alang sa Panginoon, shall find it. Kasi hindi mo lang naman sinuko. Marami tayong mga bagay, sinusukuan natin, pero hindi para sa Diyos eh. Pero anumang bagay yung isinuko mo para sa Diyos, Diyos ang bahala doon. Yung people, umiibig ka ng unbeliever, isuko mo sa Panginoon. Okay, bakit? Malay mo masave. Ibigay din pala sa'yo ng Lord. Ganon din pala. Diba, kinakailangan mo lang palang manindigan. Mga minamahal. Pagkakalog din naman pala ng Panginoon eh. Kinakailangan lang unahin natin siya. Ang nais lang makita ng Panginoon sa atin, mas mahalaga siya kaysa sa mga bagay na ibibigay niya. Nakalulungkot kasi ng mga kapatid, hingi tayo ng hingi, dasal tayo ng dasal, pero yung nagbibigay, hindi natin pinahahalagaan. Ang nais pala ng Panginoon, unahin natin siya. Okay, at ang Diyos, tapat din siya. He is a God of justice. He is a God of grace. Sabi ko nga, kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, bigyan mo siya ng dahilan para pagpalain ka niya. Bakit mabuti naman ng Diyos eh? Ang kapal naman ng mukha ni kapatid nang hihingi ng blessing sa Panginoon, hindi naman matagpuan na nagtatapat. Sabi siguro ng Lord, look at the audacity of this. Ang tindi mo naman. Hingi ka sa akin. Hindi ka naman faithful. Look at that. Bigyan mo siya ng dahilan para pagpalain ka niya, kapatid. Parang ganun yung mga anak natin eh. Ang sarap kaya yung mga anak natin, bibigyan mo ng uuwian mo kasi they are very good. Okay? Pero pagka makulit, matigas ang ulo, wala kang pasalubong sa akin. Tigas ulo mo eh. Okay? Bigyan mo siya ng dahilan para pagpalain ka niya. Whosoever lose his life for my sake shall find it. Kapatid, walang nagbigay sa Diyos, walang nagsakripisyo sa Diyos na hindi niya sinuklian. Garantiya yan. Kapag naglingkod ka, hindi ka rin mapapahiya. Hindi ka mapapahiya sa Diyos. Alam na alam ng Panginoon yan, Lord. Sabi nga yung babae, no, mga kapatid, yung woman, yung panahon niya, no, Elijah, no, mga kapatid. Sabi niya, last na to eh. Kapag wala ito, pagkatapos nito, mamamatay na kami. Di ba sabi ng babae? Hindi ko sabi, bakit? Lason ba yan? Pag kinain nyo, mamamatay na kayo. Hindi naman lason yan ah. Pero look at that, no, mga minamahal. Nag-provide ang Panginoon. Aba, hindi siya nawalan eh. Sumobra pa. Yun ang pagpapala ng Diyos. Our losses. Number 1, our gain. Number 2, our losses. And number 3, is it worth it? Is it worth it? Kapatid, timbangin natin yan. Timbangin mo. What can you gain? Anong pwede mong makamit sa paglisan mo sa Panginoon? Ang tanungin mo, is it worth it? Is it worth it? Okay? Minsan kinakailangan tayo sampalin ng katotohanan eh. Hindi ba? Ito yung makakamit mo kapag iniwan mo yung Panginoon. Ito naman yung mawawala sa'yo, yung relationship mo sa Diyos. Ang tanong, is it worth it? Is it worth it? Okay, hindi nga. Isusuko natin yung relationship sa Diyos para lang makamit yung mga bagay na temporal. Gayong ang Diyos, siya rin naman ang may lalang ng lahat at kayang-kaya rin naman niya yung ipagkaloob. Kaya nga ang tanong, is it really worth it? I imagine the life of Solomon. Nung siya po'y bata-bata pang, sabi ni Solomon, Lord, bigyan mo ako ng katalinuhan. Bakit? Kasi kinakailangan mapamunuan, mamanage, by steward ko ang mga taong ito. This is your people and these are great people. And I need wisdom to be an administration to them. Pinagkaloob ng Diyos yung wisdom kay Solomon. He became the wisest king who ever lived. Pero anong naging reaction ni Solomon? Anong naging response ni Solomon? Imbis na magtapat sa Panginoon, anong ginawa ni Solomon? He is the wisest king who ever lived, and he is also the most carnal king who ever lived. Look at that. Okay? Pinagpalit niya yung regalo sa nagbigay. Mas pinahalagaan niya yung natanggap niya kaysa sa nagbigay. Mga
minamahal, we praise the Lord for all the gift. We praise the Lord for all the blessings. Okay? Yung blessings ng trabaho, yung blessing ng pag-aaral, yung blessings ng kakayahan, yung blessings ng opportunity, yung blessings mga kapatid. Pahalagahan natin yan, pero wag natin ipagpalit sa nagbigay nito sa atin. Huwag na wag mong ipagpapalit. Okay? Baka kako, ine-enjoy mo yung pagpapala ng Panginoon, magandang buhay, magandang pamilya. Okay? Maayos na sasakyan, magandang buhay, magandang trabaho, titulo. Ine-enjoy natin yung blessing, nakakalimutan natin yung nagbigay. Kapatid, there is a reason. May dahilan, bakit ipinagkaloob sa iyo ng Diyos yung pagpapala na yan. Para sa pamamagitan ng pagpapala na yan, mapaglingkuran mo ang Panginoon. Okay? Use your job. Use your businesses. Use your school for the glory of the Lord. Lagi natin tatandaan, itong motor na ito, biyaya sa akin ito ng Diyos, gagamitin ko ang motor na ito, makapagdala ng luwalhati sa Panginoon. Itong sasakyan na ito, bigay sa akin ito ng Panginoon, gagamitin ko ang sasakyan na ito para sa luwalhati ng Diyos. Itong trabaho na ito, magandang sweldo ko rito, gagamitin ko ito para makapagbigay ng luwalhati sa Panginoon. Kapatid, yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, it is just an instrument, it is just a channel para mas lalo natin mapaglingkuran ng Panginoon sa ating buhay. Huwag na huwag nating hahayaan na yung blessing, yun pa yung maging dahilan para makalimot ka sa nagbigay. Wag. Is it worth it? Is it really worth it? Okay? Look at that in Matthew chapter 16. For what, verse number 26, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Look at the last phrase. Or what shall a man give in exchange for his soul? Kapatid, anong kaya mong isuko para sa bagay na tunay na may halaga? Anong kaya mong isakripisyo para sa mga bagay na tunay na may saysay? What can man give in exchange for his soul? Hindi ibig sabihin binibili yung kaluluwa mo. Okay? Ang ibig sabihin lang dyan, ito yung tunay na may halaga. Yung relationship mo sa Diyos, yung ugnayan mo sa Panginoon, yung ating kaluluwa. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Anong kaya mong ipagkaloob? Anong kaya mong isuko para sa mga bagay na tunay na may halaga? Kapatid, when you are in business, okay, meron kang mga decision making dyan. Sometimes, kinakailangan mo i-give up yung mga bagay na good enough para makamit mo yung best. Yes. And sometimes, akala natin ang kaaway ng best yung worst. No. Ang kaaway ng best is good enough. Pwede na yan. Okay na yan. Pero ang nais ng Diyos sa atin yung best, kapatid. Best para sa'yo. Best para sa church. Best for the ministry. That is what the Lord wanted. And sometimes, you need to give up the good. You have to give give up the good part for you to attain the best. At yun ang nais ng Panginoon sa atin. Knowledge, wisdom, na kailangan may discernment tayo pagdating sa bagay po na yan. No, mga kapatid, I want you to understand that Christian life is not always flowers and butterflies, rainbows and butterflies. Hindi palaging, what I'm trying to say, hindi palaging masaya ang Christianity, hindi palaging masaya ang buhay Kristiyano, hindi palaging nakakatuwa sa church or whatsoever, hindi palaging ganun. Sometimes we are called to sacrifice. But the question is, are you willing to pay the price for the things which are truly matter? Handa ka bang magbayad sa mga bagay na tunay na may halaga? I appreciate sa mga kapatid natin, this is the right thing to do. This is the right thing to do. Okay? Pero in order for them to do the right thing, in order for them to achieve the right thing, they have to give up the other things. And sabi ko, it's not always easy. Hindi palaging madali. Sometimes, feelings are hurt.
People are hurt. Sometimes may mga sacrifices ka na kinakailangan mong ibigay. Pero kapatid, look at this. Whenever you stand for God and for His Word, God will definitely stand and fight for you. And it will show. It will show. God will surely honors your faith. Panginoon ang maninindigan at makikipaglaban para sa iyo. Is it worth it? Okay? Ito ang gusto natin, mga minamahal. Gusto mo magtagumpay, amen? Ito yung magandang mentality. Lord, ang gusto kong tagumpay, yung tagumpay na ikaw ang nagbigay. Amen. Gusto ko ng magandang buhay, Lord. Pero yung kagandahan ng buhay, gusto ko buhay na ikaw ang nagbigay. Gusto ko ng maayos na trabaho. Gusto ko ng maayos na kinabukasan. Gusto ko ng magandang buhay sa aking family, O Lord. Pero gusto ko, yung buhay na ipagkakaloob mo ay buhay na hindi produkto dahil iniwan kita. Kundi buhay na produkto dahil sumunod ako sa iyo. Gains and losses. Look at this. Pag ito para sa Panginoon, the prize is always worth the price. Yun lamang po ang message po natin. I hope naging pagpapala po ito. Gains and losses. Tayo po, at tayo po'y mananalangin. Father in heaven,